Hey guys, today pag-uusapan natin yung two different ways kung paano mag-customize ng font sa Shopify. By the way, if interested kayo sa Shopify, make sure to use our exclusive link sa baba para sa free trial and get the first month for just $1. So, let's get right into it. As mentioned earlier, meron tayong two different ways para mag-customize ng font. Simulan muna natin sa mas madali. So, ang kailangan mong gawin is pumunta sa Customize, then type mo yung theme settings, tas pwede mo nang i-modify yung colors at typography. Pwede mo i-customize both yung headings at body text, pati yung size at font na gagamitin. Kunwari, gusto natin palitan yung font natin to serif. Press select and as we can see here, nagbago na lahat ng fonts ng headings natin. Kapag happy ka na sa changes, press mo lang yung save and boom! Live na yon sa website mo. Pwede mo rin gawin yung same process sa body text at mga layouts na available sa default settings. Now, yung pinaka-drawback ng method na to is limited yung fonts na pwede mong gamitin. So, kung may gusto kang font pero wala sa listahan, kailangan natin gawin yung second method. Now, for this method, kailangan mo ng OTF or TTF file ng font na gusto mo. So kung may nakita kang font sa web na gusto mo or pwede ka rin mag-search ng free fonts, maraming websites na over 1,000 fonts ang available. Personally, gustong-gusto ko yung Gbab. Kaya dinownload ko na pero I suggest na itry nyo ring maghanap. So para ma-implement natin to sa theme natin, ang kailangan natin gawin is mag-exit muna and first, i-make sure na within Shopify Workspace yung file natin. So most likely magda-download kayo ng zip file and dun sa zip file na yun, pwede nyong i-extract either OTF or TTF file. Yun yung hinahanap natin kasi yun yung pinaka-common. Pag nagawa nyo na yun, ang next is implement siya sa files nyo. And then you're ready to go. So, yung next na gagawin natin, punta tayo sa online store, balik sa themes, tapos i-click natin yung three dots dito, click edit code, tapos scroll all the way down sa assets. Now, pag nasa assets na tayo, punta kayo sa base CSS, tapos scroll ulit all the way down para ma-modify natin yung code. Insert nyo tong code na to dito. Ito yung mag-a-allow na ma-modify natin yung code sa theme. Pag na-save nyo na, ready na tayo. However, as we can see dito, empty pa yung URL. So, ang kailangan natin gawin is bumalik sa files, tas kunin yung URL sa text code na dinownload natin. So, guys, ang gagawin lang natin ngayon is i-copy yung link, balik tayo sa code, tas same process ulit. Punta sa assets, from there, punta tayo sa base CSS, scroll all the way down, hanapin yung part ng code na dinownload natin, tas burahin yung dalawang lines dito. Tapos, i-insert natin yung link galing sa file natin. Now, once ready na to, dapat mag-change na yung font. Pero, ang pinaka-importante dito is magbabago lang siya para sa mga tags na may H2 asset na associated sa kanila. Ngayon, ganito mag-work yung HTML. Meron tayong different heading types na available. Mula H6, H5, H4, H3, H2, at H1. At usually, nagre-range sila sa size. So, usually, H1 is going to be the biggest, tapos H6 ang pinakamaliit. Tapos, kapag nasa body tayo ng text, madalas merong P na associated dito, which stands for paragraph. Ito yung best way para ma-figure out nyo guys kung anong class nagfa-fall into yung text nyo. So guys, kung babalik tayo sa code na sinave natin, tapos balik tayo sa theme, dapat makita natin na pag kinlik natin yung view, uploaded na yung font. Pero hindi pa siya uploaded sa buong part. So, anong gagawin natin dun? As mentioned before, ang pwede nyong gawin is i-click yung inspect, tapos i-type nyo, talk about our brand. May kita nyo na nagfa-fall siya under H2 class dito. At pwede nyong makita kung paano nag-iiba yung mga code sa text. Kung gusto nating baguhin yung body at palitan yung text na nagfa-fall under P category, balik lang tayo sa code, assets, tapos base CSS. And instead na H2, papalitan natin ng P. Ngayon, pag chinek natin kung ano itsura niya, medyo iba na siya. Yung text bumalik na sa normal pero sa body medyo mag-iiba na. So again, pwede nyo talagang palitan depende sa kung anong class associated yung text nyo. Pero kung gusto nyong buong page ay nakaset sa isang font lang, ang kailangan nyong gawin is bumalik sa code, edit yung assets, tas punta ulit kayo sa base CSS, scroll all the way down, tapos instead na P, H2, H1, or H3, ang ilalagay nyo lang is yung asterisk. Pag save nyo nito, tas balikan nyo yung store nyo, nagbago na yung font ng buong store. So ayan, pwede nyong i-customize kung anong gusto nyong itsura ng text in different scenarios. Sana nakatulong yung pagtuturo ko kung paano mag-customize ng fonts sa Shopify. Kung interesado kayo sa Shopify, make sure to use yung link sa baba para sa free trial and the first month for $1. And yeah, don't forget to like and subscribe for more videos like this.